sa isang mundo na kadalasang binibigyang kahulugan ng pag-ibig sa pamamagitan ng damdamin o kaginawaan. So tinawag tayo ng Diyos ang mga asawang lalaki sa isang mas malalim, sakripisyong uri ng pag-ibig. Ang tanong ay hindi lamang mahal mo ba ang iyong asawa, ngunit iniibig mo ba siya sa paraang mahal ka ng Panginoong Kristo? So kaya nga ito yung ating katanungan na anong itsura ng pagmamahal sa iyong asawa? Hindi lamang sa emosyonal, ngunit ayon sa Biblia. Paano magbabago ang iyong pagsasama kung higit na mas malalim, masasalamin ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Panginoong Kristo? Kaya nga ang pagninilay-nilayan natin, paano mamahalin ang iyong asawa, ang kanilang asawa sa ngayon. So kaya nga tuklasin natin kung paano itinuturo ng salita ng Diyos ng tungkol sa pagmamahal ng asawang lalaki sa kanilang asawa. So kaya nga sinasabi, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan sa Ephesians chapter 5 verse 25. Sabi niya rito, mga lalaki, ibigin mo ang iyong asawa na ito yung gaya ng pag-ibig ng Panginoong Kristo sa simbahan at ibinigay ang kanyang sarili para sa kanya. So kaya nga ito yung pagninilay-nilayan natin, paano mamahalin ang asawa ng kanilang asawa sa ngayon. So paano mamahalin ng lalaki ang kanyang asawang babae. So kaya una, maipapakita natin ang pagmamahal natin sa ating asawang babae sa pamamagitan ng pagmamahal ng sakripisyo. May sakripisyo. Love sacrificially. Ibig sabihin, ilagay ang kanyang mga pangangailangan kaysa inyong sarili tulad ng pag-una ng ating Panginoong Kristo sa kanyang simbahan or sa kanyang bayan. So kaya nga sinasabi niya sa Philippians 2 verse 3, sabi niya rito, huwag gumawa ng anumang dahil sa makasariling ambisyon o walang kabuluhan, kapalaluan, sa halip sa pagpapakumbaba at pahalagahan ang iba kaysa iyong sarili. So ito yung sinasabi na dapat iwasan ang pagkamakasarili or pagmamalaki at pagmamalaki. So ang tunay na katangiang Kristiyano ay itinayo sa pagpapakumbaba, hindi sa pagpapalaganap sa sarili or kayabangan. So kaya nga sinasabi pa niya sa Philippians 2 verse 4, hindi tumitingin sa iyong sariling kapakanan, kundi sa bawat isa sa inyo sa kapakanan ng iba. So ibig sabihin, put other first. So ibig sabihin, unahin ang iba kung paano naglilingkod ang Panginoong Kristo sa iba. Tinawag din tayo na unahin ang mga pangangailangan ng iba bago ang ating sarili. So kaya nga sinasabi dito, ito yung tunay, ang buhay Kristiyano ay tungkol sa walang pag-iimbot na pagmamahal, kabaitan at pagtulong sa iba ng na magtagumpay. Kaya nga, suriin ang ating mga motibo. Tanungin ang iyong sarili, ginagawa ko ba ito para makilala, para sa pagkilala, o para sa tunay na tumulong sa iba? Kaya nga ito'y sinasabi na, serve with humility. Ibig sabihin, humanap ng mga paraan para iangat ang iba, hikayatin sila at maging isang pagpapala. So kaya nga ito'y sinasabi, mag-isip higit pa sa ating sarili, sa mga relasyon, sa mga trabaho, at sa komunidad. So hanapin, sinasabi dito na ito yung hanapin ang kapakanan ng iba, hindi lamang sa personal na pakinabang. So kaya nga ito yung sinasabi na nagpapaalala sa atin na ang tunay na kadakilaan ng kaharian ng Diyos ay nagmumula
sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at walang pag-iimbot na pagmamahal. So kaya ito'y sinasabi, ano pa ang tinuturo sa bawat isa sa atin? Paano natin mahalin ang ating asawang babae bilang mga lalaki? Pangalawa, dapat natin na lead with kindness. Ibig sabihin, mamuno ng may kabaitan. So ang tunay na pamumuno ay lingkod na pamumuno. Huwag mangibabaw, ngunit pahalagahan. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, sinasabi sa pagmamahal na hindi kalupitan. Pagmamahal at hindi kalupitan na dapat ito ang maipakita natin bilang tunay na pamumuno sa isang pamilya, sa isang asawa. Kaya't sinasabi niya sa Colossians chapter 3, verse 19, Husband, love your wives and do not be harsh with them. So ibig sabihin, huwag tayo maging malupit sa kanila bilang mga lalaki, huwag tayo maging malupit sa ating mga asawang babae. Ang pag-ibig ang pundasyon. Ang asawang lalaki ay tinawag upang mahalin ng lubos ang kanyang asawa tulad ng pag-ibig ng Panginoon Kristo sa simbahan. So ibig sabihin, dapat ang isang makadiyos na asawang lalaki ay hindi nangingibabaw, hindi nagmamaltrato o hindi nagsasalita ng malupit sa kanyang asawa. Sa halip, tinatrato niya ito ng may kabaitan at paggalang. Dahil ang pag-aasawa ay sumasalamin sa pag-ibig ng Panginoon Kristo. Ang paraan ng pakikitungo sa isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay dapat na sumasalamin sa pag-ibig ng Panginoon Kristo tulad ng sakripisyo, pagtsatsaga at puno ng biyaya. Kaya nga bilang mga mananampalataya, bilang padre de pamilya, kailangan ipakita mo ang unconditional love. Show unconditional love. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa mga damdamin lamang. Ngunit ito ay isang sadyang pangako sa pangangalaga, paglilingkod at pagpapasigla. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na dapat iwasan ang kalupitan sa mga salita at gawa. Magsalita ng kahinanuhan at pampatibay loob kahit na sa mga hindi pagkakasundo bilang mag-asawa. So kailangan bilang mga asawang lalaki, mamuno ng may habag katulad ng Panginoong Kristo. Ang tungkulin ng asawang lalaki ay hindi kontrolin kundi protektahan ang kanyang asawa. Ibigay ang pangangailangan at alagaan ang kanyang asawa sa espiritual at emotional na paraan. So yan ang sinasabi na dapat pinoprovide ng asawang lalaki ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, ang asawang lalaki siya yung nagtatrabaho para sa kanyang pamilya para i-provide ang pangangailangan ng pamilya ng kanyang asawa. So ibig sabihin, ito yung tunay na pamumuno bilang asawang lalaki. So kaya nga't mahalaga na tayo ay bilang asawang lalaki, ginagampanan natin ang gawain natin para sa ating pamilya. So kaya nga't ito'y sinasabi na nagpapaalala sa atin na ang isang matatag na pagsasama ay itinatayo sa pagmamahal, paggalang at pamumuno na nakasentro lamang sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Kaya bilang asawang lalaki, paano natin mamahalin ang ating asawang babae? Kailangan tayo ay maging matapat, be faithful, bantayan ang ating puso't at isipan, manatiling nakatuon sa pag-iisip at pagkilos. So kaya nga sinasabi niya sa Hebrews chapter 13 verse 4,
Ang pag-aasawa ay dapat igalang ng lahat. Ang higaan ng kasal ay panatilihing malinis sapagkat hahatulan ng Diyos ang mangangalunya at ang lahat ng nakikiapid. So kailangan bilang may asawa, hindi na dapat tayo nakikipag-commit ng mga pangangalunya. Ibig sabihin yung higaan, dapat hindi marumihan. Hindi dapat dinesenyo ang kasal bilang isang banal at marangal na tipan. So, ibig sabihin, wala na dapat mga kabit-kabit. Wala na mga sideline ng mga lalaki, babae man, lalaki. Dapat hindi na nakikiapid, wala nang babae, o wala na, hindi na ng bababae, hindi na ng lalaki. Ang asawa na lang niya ang kanyang dahil sagrado ang kasal bilang banal at marangal na tipan na dapat igalang ng lahat. So dapat hindi na nakikiapid or nangangalunya ang isang may asawa. Dahil hahatulan ng Diyos ang gumagawa ng pakikipag-apid. Dahil ang dalisayan sa pag-aasawa, ang katapatan at pangako ay mahalaga para sa isang matibay at may paggalang sa Diyos ng pag-aasawa. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, kaya ano pa ang tinuturo sa atin? Dahil pananagutan tayo ng Diyos, ang pangangalunya at sexual na immoralidad ay labag sa disenyo ng Diyos at may malubhang kahinatnan. So kapag yung mga tao, kaya hindi yan pwede sa atin na sasabihin nila na once saved, saved forever. Yung ibang katuruan na okay lang sila magkasala. Maraming na kahit may asawa na, pumapatol pa rin sa may asawa or pumapatol pa rin sa iba. Dahil sinasabi nila, once saved, saved forever. Hindi ganon ang nais ng Panginoon sa atin. Dahil dapat igalang natin ang buhay mag-asawa. Binibigyan diin ang kabanalan ng kasal na humihiling ng katapatan at kadilisayan sa loob nito. Ito ay nagpapaalala sa bawat mananampalataya na igalang ang kanilang mga pangako at mamuhay ayon sa pamantayan ng Diyos sa mga relasyon. So, bawal na yung mga sideline para sa mga may asawa. Bawal na makikiapid, mga ngalunya, dahil ito ay dinisenyo ng Diyos na dapat igalang ang mag-asawa. So, paano natin ito maisa sa buhay bilang mananampalataya? Pahalagahan at proteksyonan ang iyong pag-aasawa. Ang pag-aasawa man o naghahanda para sa kasal, itinuturing bilang isang panghabang buhay. So kaya nga panghabang buhay ang mag-asawa, hindi yung panghabang buhay, dadagdagan ng asawa, mali yan. Yung ibang katuruan na hanggang 10, hanggang 5 asawa ang pwede nilang gawin, mali yan. Wala yan sa Biblia. So itinalaga ng Diyos na pangako na dapat tayo ay manatiling tapat at dalisay sa isang asawa lang. Walang sinabi na mag-10 ka o mag-5 asawa. Wala yan sa salita ng Panginoon. Iwasan ang mga tukso na maaari makapinsala sa iyong relasyon at makasira sa Diyos. So kaya nga bilang mga mananampalataya, hinihikayat tayo na parangalan ang kasal, suportahan at itaguyod ang kabanalan ng kasal sa iyong komunidad at mga relasyon. So kaya kapag may asawa na, wag na kayo makikipag-chat sa mga may asawa. Wag na kayong makipag-chat sa mga taken na. Ibig sabihin, hindi na pwede. Pagkasal na, hindi na pwede na makipag-chat pa sa may mga asawa. Kaya nga ito ay nagpapaalala sa atin na ang kasal ay isang banal na institusyon na dapat igalang, protektahan at panatilihing dalisay. So kaya nga ano pa ang tinuturo sa atin? How can husband love their wives? So ito yung sinasabi na kailangan bilang asawang lalaki,
maipapakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawang babae, kailangan na magdasal. Magdasal para sa at kasama niya. So, ibig sabihin, magdasal kayong mag-asawa. Isang matibay na espiritual na pundasyon ay nagtatayo ng isang matibay na pagsasama. Kailangan ipinagdarasal nyo ba ang iyong asawa? So, kailangan natin ipagdasal. Lalong-lalo na yung malalayo ang asawa, nasa ibang bansa. Kailangan ang dasal dyan na huwag makakita ng iba. Kailangan proteksyonan ang mata. Proteksyonan ang mata ng iyong asawa para hindi makakita ng iba. Yan ang dapat na dasal. Salamat Panginoon sa proteksyon ng aking asawa na wala siyang ibang makikita kundi ako lang. So yan ang dapat dasal sa isang asawa na napalayo sa asawa. Araw-araw natin pagpapasalamat na tayo na proteksyonan ang mata ng asawa para ikaw lang ang makikita. Walang ibang makikita kundi sa lahat ng sandali ng kanyang guni-guni, ikaw lang yung makikita. So, yan yung dapat nating dasal, ay pasalamat natin. Kapag malayo ang asawa, kailangan ipagdasal. Kahit malapit, kahit kasama mo, at yan ay nasa trabaho, kailangan ipagdasal na ikaw lang ang laging nakikita para hindi siya matukso sa iba. So, kaya nga sinasabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, rejoice always. So, lagi tayong magalak. Magalak lagi. Ang ating kagalakan na hindi batay sa pangyayari, kundi sa ating ugnayan sa Diyos. So, ano pa ang dapat nating gawin? Patuloy na manalangin. So, lagi tayo nagagalak, patuloy tayo nananalangin dahil ito ang nais ng Panginoon sa atin. So, lagi tayong mananalangin sa ating mga mahal sa buhay. So, sinasabi, patuloy na manalangin ang buhay ng pananampalatay nangangahulugan ng patuloy na pakikipag-usap sa Diyos na umasa lamang sa Kanya araw-araw. Sa Kanya lamang tayo umasa araw-araw. Kaya lagi nating ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay na ilayo sa mga tukso, ilayo sa mga hindi ka nakakaluwalhati sa Kanyang pangalan. Kahit yung ating mga anak, lagi nating ipagdarasal na ilayo sa mga taong hindi nakakaluwalhati sa Panginoon. Para mailayo sila sa mga taong gumagawa ng hindi nakakaluwalhati sa Panginoon. Kaya ano pa ang sinasabi? So 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So kailangan be thankful in all situations. So kailangan sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat tayo. Hindi kung kailan lang na dumating yung mga pagpapala saka lang tayo magpapasalamat. Ano mang hamon, ano mang mga problema, dapat palitan natin ng pasasalamat kahit na hindi pa natatanggap natin yung mga, kaya nga as long as na hindi pa natin natatanggap yung mga panalangin natin, lagi tayo nagpapasalamat. So, lagi tayo nagpapasalamat anumang sitwasyon, lalong-lalo na may mga hinihiling tayo sa Panginoon. So, ano man yung hinihiling natin sa Panginoon, hanggat hindi pa natin natatanggap, lagi tayo nagpapasalamat. Hindi yung sasabihin mo, bakit hanggang ngayon, Lord, wala pa rin akong natatanggap. So, dapat hindi ganun yung ating panalangin. Huwag nating ang Panginoon na para tayong nagmamalaki sa ating sarili. So, kailangan, kapag tayo ay lagi tayong nagpapakumbaba. So, pag nagpapakumbaba, kahit hindi pa dumarating, huwag nating susumbatan ng Diyos. Sasabihin natin, bakit hanggang ngayon, Lord, hindi mo pa binibigay yung aking gusto? So, hindi dapat ganon. Dapat magpasalamat tayo. Salamat na tayo na makakamtanan natin yung nais natin. So, kaya nga, ito yung sinasabi na ang kalooban ng Diyos ay para sa atin. Kagalakan, panalangin, at pasasalamat ay sumasalamin sa isang pusong nakaayon lamang sa layunin ng Diyos. So, ang nais ng Diyos sa atin ay ibigay niya ang gusto natin.
Ngunit ang gusto ng Diyos sa atin, habang hindi pa tayo nakakatanggap, dapat makita sa atin ang kagalakan na tayo naglilingkod. Laging nakikita sa atin na kahit hindi pa natin natatanggap, lagi tayo nagpapasalamat, lagi tayo nananalangin. So kaya nga ito bilang mga mananampalataya, paano natin ito isa sa buhay? Paano natin gagawin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay? So kailangan natin piliin ang kagalakan araw-araw. So kahit na hindi pa natin nakatatanggap yung mga gusto natin, kahit punong-puno pa tayo ng mga pagsubok, kahit sa mga pagsubok, hanapin natin na lagi tayong nagagalak dahil lagi natin ipinapaalala sa atin na ang pangako ng Diyos at presensya ng Diyos, kung lagi kang nagagalak, ay darating at darating yan. Kahit na sa mga pagsubok, lagi tayong humanap ng kagalakan. Dahil nangako ang Diyos na kapag tayo laging nangagalak, ipinapangako niya sa atin yung kanyang mga pagpapala at presensya ay mananatili sa atin. So dapat, dapat lagi tayong manatiling nakakonekta sa Diyos. Sa pamamagitan ng kailangan lagi tayong nagbabasa, nakikinig, at isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Buo ng ugali ng pagdarasal sa buong araw na mo. Ibig sabihin, huwag nating kalilimutan na lagi tayong nagdadasal araw-araw. So kaya nga, ang pagdarasal kahit ikaw ay naglalaba, salamat Lord, mabilis na ako matapos. So pagdarasal na yon. Nagluluto ka, salamat Lord, na masarap ang niluluto ko, pagdarasal na yon. So kaya nga, ito'y sinasabi na, laging magpasalamat. Bilangin ang iyong mga pagpapala at magtiwala tayo sa Diyos na siya'y gumagawa sa bawat sitwasyon. So kaya nga, ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, na nagpapaalala sa atin na ang ating puso ay punong-puno ng kagalakan, panalangin at pasasalamat ay sumasalamin lamang sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Kaya ikaw bilang may asawang lalaki, babae, ito ang dapat gawin para mas lalo tayong pagpapalain bilang may asawa. Kaya ito, maipapakita natin sa ating asawang babae, kung ikaw man ay lalaki, kung ikaw man ay babae, maipapakita natin sa ating asawang lalaki na ito yung dapat makita sa atin. Ito yung katangian na ginagawa natin sa ating mga asawa. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan upang manatili nang masaya ang buhay mag-asawa. So kahit na gawin pa rin natin. So ano pa ang tinuturo sa atin? Paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa ating mga asawang babae or lalaki? So ito dapat pang-5, encourage and support. Kailangan natin na hikayatin at suportahan siya. Lalaki or babae, kailangan lagi kayong nag-i-encourage sa isa't isa. Hindi yung binabagsak ang isa't isa. Hindi pwede yung ganun sa mag-asawa na sinisiraan ng asawa. Kaya dapat magsalita ng salitang may buhay. Hikayatin ang mga pangarap. Kung ano yung mga pangarap ng iyong asawa, suportahan. Babae or lalaki, sabihin, kung ano yung mga tawag niyo sa inyong mga asawa, kailangan suportahan ang pangarap at huwag ibagsak ang pangarap. Laging hikayatin ang kanyang mga pangarap at maging ang ikaw yung pinakamalaking supporter, taga-suporta niya. Hindi yung ikaw yung taga-bagsak ng kanyang pangarap. So dapat sa mag-asawa, ito, asawang babae or lalaki, ito yung dapat sinusuportahan. Ang papuri ng isang mabait na babae or lalaki, kaya nga dapat suportahan ang mga pangarap. So ano pa ang tinuturo sa bawat isa sa atin? Proverbs 31 verse 28, bumangon ka sa kanyang mga anak at tinawag siyang mapalad, ang kanyang asawa rin at pinupuri siya. So kaya nga, ang isang babae ng Diyos ay pinaparangalan.
Ang isang mabait na babae ay may paggalang, pagmamahal at katapatan ay nakukuha ng paggalang sa kanyang pamilya. So dapat iginagalang kapwa babae or lalaki bilang asawa, bilang babae. So kailangan iginagalang sa bawat pamilya ang babae, yung ilaw ng tahanan. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan sa Proverbs 31 verse 29, maraming babae ang gumagawa ng marangal na bagay, ngunit nahihigitan mo silang lahat. So ang mga babaeng makadiyos, ito yung mas nakakahigit tayo. Ang kanilang impluwensya ay hanggang sa salinlahi. Ang kanyang makadiyos na karunungan, pagsusumikap at kabaitan ay nakakaapekto sa kanyang mga anak at sa mga susunod na henerasyon. So kaya nga, dapat sa atin bilang mga babae makita sa atin na kinikilala ng kanyang asawa ang kanyang kahalagahan, ang isang mapagmahal at mapagpapahalaga sa asawa ay pinahahalagahan. So hinihikayat at pinupuri ang kanyang asawa. So kaya nga bilang asawang babae or lalaki, ano man ang ginagawa ng iyong asawa, dapat pinupuri nyo. Pinupuri ng bawat isa. Kahit na simpleng pagluluto, dapat pinupuri. Simpleng ginagawa. Dahil ito ang nais ng Panginoon sa atin, na dapat suportahan ang isa't isa. Kaya nga bilang mag-asawa, ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya, may asawang babae or lalaki? Kailangan igalang ang mga babae sa iyong buhay. Kailangan igalang ang mga lalaki sa iyong buhay. Kung ikaw ay babae, igalang mo ang iyong asawa sa iyong buhay. Kung ikaw ay lalaki, igalang mo ang iyong babae sa iyong buhay, iyong asawa. Magpakita ng pagpapahalaga sa mga asawa. Ina at makadiyos na kababaihan ay gumagawa ng pagbabago. So kailangan makita sa atin bilang mga mananampalataya. Makita sa atin yung maging mabuting lalaki or maging mabuting babae. Makita sa atin bilang asawang babae or asawang lalaki. Kung ikaw ay isang babae or isang lalaki, sikaping mamuhay ng isang buhay na lumuluwalhati sa Diyos at nagpapala sa iba. So kailangan tayo pagpapala. Maging babae or lalaki, kung ikaw ay tunay na makadiyos ng pamumuhay, dapat makita sa atin na ikaw yung huwaran. Na bumuo, huwag magpabagsak. Ibig sabihin, ikaw yung dahilan kung bakit magiging masigasig ang iyong asawa, ang iyong pamilya. Huwag magpabagsak. Ibig sabihin, hindi ikaw yung dahilan para mawala ng pag-asa ang iyong asawa or yung babae or lalaki. Ang mga mag-asawa, lalaki at pamilya ay dapat magpahayag ng pasasalamat at ipagdiwang ang mga babae na naglilingkod at nagmamahal sa kanilang walang pag-iimbot. So yan yung dapat makita sa atin bilang asawa, babae or lalaki, dapat ganun ang ginagawa. Kaya nga, ano pa ang tinuturo sa atin na ito'y nagpapaalala sa atin na ang babaeng may takot sa Diyos o ang babaeng may takot sa Diyos or yung lalaking may takot sa Diyos at namumuhay ng matuwid ay tunay na karapat-dapat na parangalan at papuri. So kailangan iginagalang natin. Babae or lalaki na may takot sa Panginoon, karapat-dapat siyang respetuhin, parangalan, papurihan. O kaya nga ito yung kapag mahal ng asawang lalaki ang kanilang asawa ng may pagmamahal tulad ng Panginoon Jesucristo, ang pag-aasawa ay umuunlad. So kaya nga makikita natin kapag gumagalang ang mag-asawa, ang pamilya bilang mag-asawa ay umuunlad. Ito ay umuunlad bilang may asawa. So umuunlad ang pamilya kapag gumagalang ang bawat isa.
ang pamilya ay lumalakas at ang Diyos ay niluluwalhati ng pamilya ang Diyos kapag ganito ang buhay mag-asawa. Kaya nga, mga asawa, paano kayo nagpapakita ng pagmamahal sa iyong asawa ngayon? So, paano mamahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae ngayon? So, yan yung dapat nating isabuhay, isapuso, na nagpapaalala sa atin na paano natin mamahalin ang ating mga asawa, babae or lalaki. Kailangan natin na yung pagmamahal dapat may sakripisyo. So, iyan yung pagmamahal na dapat makita sa asawang babae or asawang lalaki. Dapat sacrifice. Mayroon tayo, dapat maipapakita natin yung pamumuno ng may kabaitan. Iyan yung pangalawa, na makita sa atin bilang asawang babae or lalaki. Kailangan makita sa atin yung mga katangiang yan na paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa ating asawa. Kailangan, pangatlo, kailangan tayo maging tapat. Bantayan ang ating puso, ang ating isipan, na dapat ang ating kinikilos at ang ating iniisip ay yung sa pamilya lamang at wag nang mag-sideline yung ating isip sa iba. Wala nang ibang sideline. Kapag may asawa na, wag na makikipag-chat sa iba. So kaya nga iyon yung bantayan ng ating puso't isipan. Maging mabait. At dapat, pang-apat, paano natin maipapakita sa ating asawa na tayo nagmamahal sa kanya? Kailangan natin na ipag-pray natin ang ating mga asawa. Asawa, babae, lalaki, dapat nananalangin kayo para sa iyong pamilya, sa iyong asawa. So yan yung dapat natin gawin. At dapat, panglima, dapat mag-suportahan ang isa't isa. Encourage. Hikayatin ang ating mga pangarap sa isa't isa. Magsalita ng buhay. Suportahan ang mga pangarap at maging ikaw yung pinakamalaking taga-suporta, hindi yung taga-bagsak sa pangarap ng iyong asawa. So yan yung dapat makita sa atin kung tayo nagmamahal sa ating pamilya, sa ating asawa. So dapat sinusuportahan natin ang mga pangarap sa isa't isa. Amen? So kaya nga, ito yung magandang balita na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na dapat magpasalamat tayo dahil ang mag-asawa ay regalo ng Diyos. Ibig sabihin, ibinigay yan ng Diyos para sa atin. So kaya nga mahalaga na tayo ay nananatiling connected sa Panginoon.